because, in our view, the resolution did not pass upon details that we submitted to the Honorable Office of the Ombudsman. So we wish for the good office of the Honorable Office of the Ombudsman to review these matters. May mahalagang detalye sa kanilang ebidensya na hindi natalakay sa resolusyon. Ito ang giniit ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac kasunod ng naging desisyon ng Office of the Ombudsman na i-dismiss ang mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds, at plunder laban kay dating Overseas Worker Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio. Ayon kay Migrant Workers Secretary Cacdac, tinanggap ng OWA noong July 7 ang resolusyon ng investigasyon sa 1.4 billion land acquisition deal noong panahon ni dating OWA Administrator Ignacio. Base sa resolusyon, nakita ng Ombudsman na may basihan para kasuhan ang dating OWA Administrator ng usurpation of official function kaugnay ng 1.4 billion land deal. Now, the provision of Article 177, of course, it is a criminal law. It will be an indictment. The penalty is 6 months up to 6 years imprisonment. So minimum of 6 months, a maximum of 6 years, but of course that will depend on the court. Gayunman, questionable naman para sa ahensya ang pag-dismiss ng Ombudsman sa reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at plunder. Dahil dito, maghahain ng motion for reconsideration ang ahensya. Giit ng DMW, hindi umano natalakay sa resolusyon ang ilang ebidensyang isinumite nila sa Ombudsman. Isa sa mga itinuturo ng kagawaran ang sinasabi nitong undue advantage sa seller. Ayon kay Secretary Cacdac, hindi dumaan sa Board of Trustees ang transaksyon kaya nawala umano ang masusing pagsusuri at pagbusisi ng board sa deal. Binigyang diin din na naglabas umano ng 2 tseke na umaabot sa kabuuang 1.4 billion noong August 30, 2024 pero ang deed of absolute sale ay nilagdaan lamang noong September 12, 2024. Ipinunto ng ahensya na nauna pa umano ang pagbayad bago pa matapos ang formal na pagpirma ng deed of sale. Binigyang diin ni Secretary Cacdac na darating ang panahon na sasailalim sa audit ang OWA. Kaya kapag hindi aniya agad na aksyonan ito, ay maaaring magdulot ng malaking discrepancy sa ahensya. Now, when the COA comes across the 51 titles of the condominium units, first thing COA will ask is, pwede ba, nasaan na ho ba ito ngayon? Pwede ba ho itong puntahan? Okay? Lalagpak sa audit ang OWA. That is why we are duty bound to file this motion for reconsideration. Nasaan ang 51 condominium units, number 1, number 2, bakit binayaran kung wala na siya? Paliwanag ng ahensya, handa silang sumunod sa desisyon ng Ombudsman, pero kailangan muna nilang maisumite ang kanilang motion for reconsideration upang muling masuri ang mga puntong inilahad nila. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.